So, sa mga Muslim, si Allah, no? So, yun ang ano nila. Talagang iisa lang ang Diyos. Yun din ang sinasabi nila. Pero may ibang katuruan sila o doctrine o denomination na tinatawag, no? Iba, nasa loob Moises pa rin sila eh. Nasa old. So, sa Bible verse po natin na in every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So, sabi rito, the Lordship of Christ is one of the very important teaching in the Bible. Okay? Para maunawaan po natin, alam nyo ba na yung the word o yung salita o yung nakasulat na the word Lord is nakasulat po yan ng 7,484 sa Bible. Nakasulat po yung salitang Lord o Diyos. Malaki yan ha, malaking letra yan sa una. Na 7,484 times in the Bible. Ulitin ko po, nakasulat po yan sa buong Bible ng 7,484. No? So, it is written 600 times in the New Testament, while the word Savior, yan, the word Savior is mentioned 55 times only. Savior, tagapagligtas, no? Kumpara doon sa the word Lord is written 7,484 times in the Bible, it is written 618 times in the New Testament. So napakarami pag pinlas-plus mo 'yan, no? Abot ng 8,000, no? So sabi rito, the Bible gives more weight to lordship. So the word Lord means master. Master, no? Minsan naririnig ko 'yan sa ibang mga tao na, uy, si master nandiyan na. O dun sa pinanggalingan kong salaminan sa May Kawayang Bulacan, merong master doon. At yun yung nagtuturo sa amin kung paano maglinis ng salamin, kung paano tanggalin yung mancha ng salamin, kung paano diskarte ng paggawa ng salamin. Master talaga ang tawag sa kanya. Bakit kaya? Kasi master na yung mga diskarte, no? Sa trabaho about sa salaminan. At yung iba sa atin, no, lalo yung mga OFW, yan si Maring Sister Beverly, master na niyan ang paglilinis ng inidoro, ng mga ng mga lababo, hindi lang 'yon, no? Yung iba sa atin, master na ang paglalaba. Okay? Master na ang pagluluto, no? So, marami, no? Marami ang ibig sabihin ng master. Pero ito pong master na tinutukoy po at pinag-aaralan natin, ito po ay walang ibang master natin, no? Ito yung ating Diyos na buhay. So the word Lord means master, the one who decides and acts what he wants, no? So ito pong Lord natin o yung master natin, ito po yung Diyos na nag-decide at kumilos, gumawa, sinalita para maganap ang lahat sa kanyang kagustuhan at kalooban lamang. So meron po tayong pag-aaralan na 5 puntos kung ano ba itong lordship na ating pong pinag-aaralan. Kasi marami pa talaga ang hindi nakakaunawa, no? Bagamat iba sa atin talagang babad na at kilalang kilala na ang ating Lord, no? Na buhay. So number 1, lordship is important in salvation. So ang pagka-Panginoon ng Diyos ay importante sa ating kaligtasan. So salvation starts with acknowledging Christ as Lord. Doon nag-uumpisa, mga mahal kong kapatid, yung kaligtasan, yung salvation, kapag in-acknowledge mo na si Jesus Christ ay Lord, ay Diyos. So to confess that Jesus is Lord means that we are committing to Him and allowing Him to take charge of all aspects of our life. Ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, no, sa ating mga buhay,
hindi lang natin basta tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, kaakibat na po noon yung confession, yung paghingi ng lahat ng ating mga kasalanan na nagawa simula pa noon nang tayo magkaisip hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga pag nagpapatanggap, 'di ba? Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa kasalukuyan, no? Pag sinusuko na natin yung ating mga nagawang pagkakasala, no? So, sa sa aspect po ng ating mga buhay, mga kapatid, lahat ng 'yan, no? Tinitake charge na natin 'yan sa Panginoon. Kasi ginawa na niya sa krus ng Kalbaryo eh. So, sabi rito, if He is not the Lord of everything in us, kung hindi siya yung Diyos ng lahat ng meron dito sa mundo, lahat, no, sa ating buhay, then He is not our Lord at all. Alam natin simula nung tayo makapagbasa ng Bible kung paano niya nilikha ang buong mundo. Yan yung lordship na tinatawag, no? Kaya dapat alam po natin yan. Sino si Lord? Siya yung lordship na gumawa nito, na nagsalita nito, kinreate niya ito, pati yung buhay natin, no? Dapat alam natin yan. Para lang tayong bumalik sa pag-aaral ng pinakauna, no? Para mga pambago, no? Pero dapat maunawaan natin mga kapatid at paunawa sa buhay ng bawat isa na kailangan talaga natin balikan. Amen? So the Bible says, we will be saved if we accept Jesus Christ as Lord, no? At lahat naman tayo rito tumanggap na sa Panginoon, no? At nababanggit yan sa Romans 10:9. Now, number 2, His Lordship requires obedience. Okay? Ay, hindi. Ba't ako susunod dyan? Ba't ako susunod sa Diyos na yan? Ako yung nag-ahari sa buhay ko eh. Pag gano'n na naging mindset po natin mga kapatid, mahirap po yun. Mahirap yun. Kasi dinanas ko na rin yan eh. Na ako yung naghari sa buhay ko, wala rin naman nangyari. No? Mahirap din eh. So, kaya yung ibang mga kapatid natin na talagang sobrang nagpapasalamat sa Panginoon at tayo rin, no? Na talagang nung tayo ay unti-unti na, no? Utay-utay nang sumusunod sa Panginoon. Masarap pala na si Lord ang manguna. Masarap pala na si Lord, maganda pala na si Lord ang talagang nagiging driver. Talagang kahit na anong sitwasyon, kahit parang feeling natin babangga, pero ang Panginoon, ibabalik niya doon sa magandang daan. Ganun po yung lordship, no? Pero kailangan talaga may obedience. So the lordship requires obedience. Now, kung sino raw po yung totoong, okay, take note, whoever accept Jesus as Lord, no? Totoong tumanggap sa Panginoon, he or she must do all that He command. Ulit, he or she must do all. Paano yun? Hindi ko naman nagagawa lahat. Kahit naman sino sa atin, hindi naman nagagawa lahat eh. Pero ang importante mga mahal kong kapatid, nagpapatuloy pa rin tayo. Yes, wala namang makaka-perfect eh ng inuutos. Yun nga lang dalawang utos, ginawa ng dalawang utos ng Panginoon eh, no? Marami pa rin na hindi nakakasunod eh. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, no? Mahalin mo ang Diyos na buong puso't kaluluwa, isipan, no? Marami pa rin din nakakagawa, no? Kahit Kristiyano na. So nakakalungkot. Now, whoever accepts Jesus as Lord, he or she must do all that commands. So, outside confession, yan. Outside confession is not enough. Kasi marami rin po talaga na sinasabi, kinonfess ko na sa lahat sa Panginoon. No, lahat ay ginawa ko na, lahat isinuko ko na, sinabi ko na sa kanya lahat. Talagang wala na akong ititira. Marami nagsasabi ng ganyan. Lalo yung mga bagong tanggap, lalo yung mga bagong mga born again Christian. Pero pagdating ng mga ilang buwan, ayan na. So nakikita na naman na merong bumabalik na naman yung dati, no? So si Cornelio, tumanggap yan sa Panginoon. Yung dating asawa ni Sister Bel, tumanggap yan sa Panginoon. Pero nadideceive, no? At marami pa rin, no? Talagang nadideceive ng kalaban.
Kasi talagang hindi tayo tatantanan parang Mike Enriquez ng kalaban hangga't hindi tayo nanunumbalik sa dati nating ginagawa. Ganyan ang Diablo, makulit, no? Pero tandaan po natin na kapag nag-confess na tayo sa Panginoon, wag na nating balikan pa. Kasi hindi naman tayo baboy, hindi naman tayo aso. Okay? Likha tayo ng Panginoon at binabago tayo ng Panginoon. Gusto niya maging bago tayo. Amen? So, if we profess, ito naman, no, kanina confession. If we profess that He is our Lord, then His Lordship must be seen in our obedient lives. Okay? Dapat talaga nakikita. Dapat po talaga ay nagaganap sa ating mga buhay. So ano po ba yung sinasabi ng Lucas chapter 6 verse 46? Lucas 6:46. Why do you call me? Ito, talagang matindi itong verse na ito Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ulitin ko po. Bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo nga ginagawa kung ano yung aking iniuutos o sinasabi, no? So para mas malinaw, ito po, babasahin ko po sa Bible. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Yan. So malinaw. At ito pa yung matindi. Sa Matthew 7:21, no? Talagang mararamdaman natin, no, ang kapangyarihan ng Panginoon sa Bible verse na ito, no? Ang sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So hindi, sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino? Sino papasok? Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Malinaw po. Dinadahan-dahan ko na po. Sino daw yung tatanggapin ng Panginoon sa langit? Yun daw pong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sabi ng Panginoong Jesucristo yan. Amen? Kaya mga kapatid, dito sa number 2, napakahalaga talaga ng obedient. Kaya suriin natin ang ating mga sarili-sarili. No? Ating mga buhay. No? So, number 1, Lordship is important in salvation. Number 2, His Lordship requires obedience. No, yung kanyang pagkapanginoon ay kailangan nating sundin yung kanyang kalooban. Number 3, His Lordship begins in the heart. Yun. Kapag tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo at tinanggap naman nating lahat, dapat pala ito ay talagang sa puso. Okay? Sa puso, hindi hanggang nguso lang. Okay? Bakit? Submitting to His Lordship does not mean running after religious tradition. Diba, nung tayo po ay mga relihiyoso pa, no? Katoliko, Iglesia, Jehovah, kung ano man na ating pinaggalingan, Baptist, Mormons, or kung ano man. So, napakarami nating relihiyon, no? Yung iba talagang pinasok na yung halos lahat ng relihiyon. Pero dito po, mga kapatid, no, bilang Christian, born again Christian, sabi rito, rather Christ's Lordship starts in our heart. Kasi marami pa rin tayo, kahit naman tayo noon nung tayo ay nasa religion pa, pagkasimba,
Pagka-uwi, balik pa rin sa dati, tagay, or kung ano man ang ginagawa, ganun pa rin, wala namang nabago. Why? Bakit kaya? Bakit kaya ganun pa rin? No? Parang walang nangyari. Kasi, mga kapatid, hindi nag-start sa puso. Kaya nga doon sa purpose-driven life, ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Kung di ako nagkakamali, yun yung day one. Kaya dapat nagsisimula talaga sa Diyos eh. At dapat nagsisimula rin, no? Na isinasa puso natin. Yung tinanggap natin ng libre, yung kaligtasan, no? Yung lordship niya. So this means, mga kapatid, our hearts are yielded to Him. Pag sinabi pong yielded sa Tagalog, Y-I-E-L-D-E-D, ito po yung nagbunga. Yan. Nagbubunga ba ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa? I believe, amen. Kasi wala kayo rito kung di nagbubunga. No? Eh bakit yung iba wala po rito? Yung iba, mabisi lang yan. No? Pero I believe nangungusap ang Panginoon at may mga conviction dyan na sayang, hindi ako naka-attend. Sayang, ganito, ganyan. No? So, nagbubunga yan. So, if the confession of our mouth is real, kung talaga daw tunay, no? Yung ating paghingi ng kapatawaran, ng confession, no? Sa Panginoon, then it must be seen in our action. Yan. Kung talagang totoo yung ating paghingi ng tawad, makikita ngayon yan ng unang-una ng ating Panginoong Diyos. Yung tunay na pagbabago. So, our declaration, sabi rito, that Jesus is Lord starts from the inside out. Una sa puso, nasa loob. Tapos nakita sa labas. Ibig sabihin, nakita sa buhay mo na yung tunay na pagbabago. Wala na yung luma. No? Ano po ang sabi ng 1 Peter 3:15a? But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared. Ayan, lagi daw tayong mag-prepared. No? To give an answer to everyone who asks you. Kung sino daw po yung nagtatanong sa atin, nagtatanong sa iyo. To give the reason for the hope that you have. Para masabi natin na yung pag-asa na tinanggap natin sa Panginoon ay masabi rin natin sa iba. No? But do this, gawin natin, no? With gentleness and respect. Kasi kung parang nakikipagtalo ka na dahil marami na tayong alam ng salita ng Panginoon, makikipagtalo tayo. Ay ganito, gawin mo ganito ganyan. Actually nga, paulit-ulit yung sinasabi sa preaching na kahit hindi ka naman na magsalita pero pag nakita niya yung tunay na pagbabago at wala na, minsan sinasabi, ikaw ba talaga yan? Parang hindi ka paniwala. Parang hindi ikaw yung dating Belly Jean nakakilala ko, dating Andrea nakakilala ko Parang gano'n, no? So, pag gano'n ang nasabi nila, ibig sabihin, merong tunay na o real na naganap na pagbabago sa buhay mo. Ganun po yung lordship na ating pong pinag-aaralan. So, nagmumula talaga yan sa puso. Pero kung sa nguso lang, kahit 1,000 mo pang tanggapin ng Panginoon, pero kung hanggang nguso lang at hindi sa puso, wala yan. Marami na po akong kilala na tinanggap ang Panginoon, pero hindi po. No? Ito po ginajudge. Nalulungkot po ako. Tinanggap, nagpalipat-lipat ng ibang church, tinanggap ang Panginoon, pero hanggang nguso lang, ganun pa rin. Hindi pa rin makita yung pagbabago, no? Kaya nakakalungkot mga kapatid, no? Number 4 na tayo, no? Ulitin ko ulit. Lordship is important in salvation. His lordship requires obedience. In number 2. Number 3, his lordship begins in the heart. Okay? So ano yung number 4? Yung number 4, his lordship lasts.
no? Lasts. Baka isipin nyo LUST, no? His lordship lasts. So, nagtatagal po ang kanyang pagkapanginoon. Mamamatay na tayong lahat, pero nandyan pa rin ang Panginoon. Nandyan pa rin ang kanyang pagka-lordship, no? So, ano ba ibig sabihin nito? So, our relationship with God begins with the acceptance of His lordship over us. Amen? So, ibig sabihin mga mahal kong kapatid, we must continue. We must continue. Didiinan ko po. We must continue. Hindi we must stop and not continue. So, malinaw po rito, dapat daw po nagpapatuloy, tuloy-tuloy. We must continue submitting to His will for the rest of our lives. Okay? So, nandun po yung submission habang tayo po ay nabubuhay. Bakit? Acknowledging Him as Lord is not a single and passing experience but a daily. Kapatid, tandaan mo, anak ka na ng Diyos. Dapat daily commitment. Yan. Ang laging ipinapaalala ng Panginoon. Hindi lang pag okay ang pakiramdam, okay ang buhay, masaya, no? Eh dun lang, no? Dun lang sasamba. Eh paano kung pangit na yung nangyayari sa buhay? Paano kung hindi na maayos yung nangyayari? Oh, sasamba ka pa rin ba sa Panginoon? Kamusta na yung commitment mo sa Panginoon? Yan. So the more we know Him, the more we submit and humble ourselves before Him. Hindi po yung lumalalim na tayo, okay na lumalim. Marami na tayong nalalaman, no? Pero ang nangyayari ay iba, no? Hindi na nagpapasubmit, hindi na nagiging humble. Ay, mas magaling pa ako diyan eh. Ganito ganyan, no? So, hindi po ganoon, no? Ang dapat makita sa atin ng Panginoon. Kaya nga, the more we know Him, the more we submit and humble. Yun, mahalaga yan mga kapatid. And humble ourselves before Him. Amen? So, ano po sinasabi ng Colossians chapter 2, verse 6-7? Ang sabi po rito sa Tagalog, basahin ko po, ano? Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ano daw? Mamuhay tayo, no? Sa paraang karapat-dapat sa Kanya. And 7, manatili kayo sa Kanya. Manatili. Manatili. Hindi umalis. Hindi lumayo. Ibig sabihin, magi-stay tayo sa Panginoon. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Ibig sabihin, ituon, no? Sa Kanya lang, umiikot dapat ang buhay. No? Sa Panginoong Diyos lang. Amen? So, sabi rito, hallelujah, sa Bible verse na ito, na talagang dapat ay mag-overflowing, no? Yung thankfulness natin sa Panginoon. Kaya sabi diyan, no? Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Yan yung verse 7 ng Colossians chapter 2. Magpakatibay daw tayo. Amen? Sa ano? Sa pananampalatayang itinuturo sa atin. Kaya napakahalaga na nakapakinig, pero mas mahalaga kung isinasabuhay. Mahirap naman po na pakinig lang tayo ng pakinig, pero pagdating na nung eto na yung eksaktong challenge, eksaktong problema, nawawala na, hindi na nagagamit yung naituro. No? Kumbaga sa Arabic, mapipayda. Ibig sabihin, ay wala rin palang kwenta yung mga narinig. No? Hindi rin na isa buhay. So, dapat po ay nakikita. Number 5, ito na po yung last. Pero may kinapapalooban po ito na 3. Maganda rin po ito. Tapos na po tayo sa His Lordship last. Yan, ang nagtatagal ng kanyang pagka-Panginoon. Amen? Number 5, last. Ito po yung huli.
His lordship encompasses. Medyo malalim na Tagalog mamaya at na English. Tagalogin po natin yan. His lordship encompasses all, lahat, aspects of our lives. So, ang kanyang pagiging Panginoon, sabi sa Tagalog, ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pag sinabing sumasaklaw, mga kapatid, isa ito sa pumapalibot sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? So, sabi rito, Jesus Christ should be Lord in our relationship. Jesus Christ should be Lord in our self. Jesus Christ should be Lord in our money. Ayan. So, tatlo yun nandito sa kinapapalooban ng number 5 na points. Now, unahin natin yung relationship. Amen? Sabi rito, our respect to Him must be greater than any important person in our life. Sino ba yung mga importanteng tao sa atin? Ayan. Ito, medyo bumibigat na yung number 5, no, sa mensahe. Dito magkakaalaman, dito magkakasubukan. No? So, relationship. Sino po yung ating pong mga importante? Siyempre, sasabihin natin, pamilya ko, yung asawa ko, anak ko, importante sa akin yan eh. Very important sa akin yan. Yan. So, mamaya, matitesting natin. Sabi rito, Jesus said, no, we must obey Him above others. We must obey Him above others. Mas dapat nating sundin ang Panginoon na sa kahit ano paman. No? So Jesus said that if we have to compare our love for Him and our love to our family, yan, the latter is so reduced to the point of hatred. Kapag daw mas unang minahal, no? Sabihin natin ang pamilya kaysa sa Panginoon, parang may something na magkakaroon ng, ano ba yan? Bakit puro na lang si Lord ang number 1 dapat? Pwede namang number 1 ko yung pamilya ko Number 1 ko yung asawa ko, no? Number 1 ko yung trabaho ko, number 1 ko yung mga ibang bagay, yung business ko, no? Pwede maging ganyan. Pero tayo po, no, ng mga tinuturuan ng Panginoon. Bakit kaya gusto ng Panginoon na dapat maging number 1 siya sa ating buhay? Ang sabi rito sa Lucas 14:26, if anyone comes to me and does not hate his father, ito na, bumibigat na. No? If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sister, yes, even is his own life, he cannot be my disciple. Grabe na. Nung binabasa ko, nung hindi ko pa naunawaan yung kahulugan nitong verse na ito, Lucas 14:26, sabi ko, grabe ka naman, Lord. Puro sa'yo na lang gusto mo paano naman yung iba? Yan. So, nung naunawaan ko na at ipinaliwanag ko na isang pastor, to God be the glory, doon ko na naunawaan kung bakit sinasabi ito ng Panginoong Diyos. Amen? So, sa Tagalog, para mas malinaw po sa atin, malapit na rin po tayo matapos, Lucas 14:26. Ito na. Hindi maaaring maging alagad ko, ayan, ang sino mang umiibig. Sino daw nagmamahal, no? Umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sabi ng Panginoon niya. Sabihin, hindi tayo qualified na maging alagad, no? Kung mas minamahal natin ang ating tatay, nanay, asawa,
mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay o yung buhay na ito, buhay nyo, mas minamahal natin, no? So, hindi tayo qualified maging alagad. So, bakit ganito ang salita ng Panginoon? Bakit ganito, no? Kasi mga mahal kong kapatid, paiksiin na lang natin. Kaya sinabi ito ng Panginoong Diyos, na kapag ginawa mong sobrang mahal ang nanay, tatay, asawa, anak, mga kapatid, no? Sarili, hindi talaga po pwede tayo maging disciple ng Panginoon. Why? Because gusto ng Panginoon siya yung number one sa buhay natin. Bakit kaya? Kasi lahat ng mga binanggit dyan sa verse 26, pamilya natin to eh. Pati tayo eh. Kapag una nating minahal yan, lahat yan mamamatay. Lahat yan mawawala. Lahat yan maglalaho. Uuurin lahat. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging number one siya kasi hindi siya namamatay. Hindi man natin siya nakikita, pero buhay na buhay siya. Hanggang sa oras na ito. Hanggang sa mga susunod pa. No? Hanggang sa pagbabalik niya, buhay na buhay pa rin siya. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging number one siya. Gawin niyo ako number one. Huwag yan gawing number one niyo yung mga bagay dito sa mundo. No? Asawa niyo, pamilya niyo. Gawin niyo lang number 2 yan, number 3, number 4, number 5. Yung trabaho niyo, huwag niyo naging number 1 yan. No? Ako yung gawin yung number 1, sabi ng Panginoon. Kasi ako mananatili. Yung mga yan, hindi. Yun. So doon ko na po naunawaan, mga mahal kong kapatid, na kaya pala may Matthew 6:33. No? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maaaring na ibibigay ng nanay at tatay mo mga pangangailangan, ng asawa mo, ng anak mo, ang mga gandang grades, sa sarili mo, nare-rewardan mo yung sarili mo dahil sa pagtatrabaho mo. Pero tandaan po natin, merong Panginoon na magbibigay ng napakagandang reward once na pinagamit mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos nang walang pag-aalinlangan. Amen? So, yun po yung relationship. And dun sa number 2, no? Dito sa kinapapalooban ng number 5, yung self, yung sarili. So Jesus Christ should be Lord in ourselves. Okay? So we must love God above ourselves, sorry. We must love God above ourselves. So, dapat po mga kapatid, mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa ating sarili. No? Hindi naman yung, pababayaan ko na yung sarili ko, puro na lang si Lord. No? Ibig sabihin, no? Ibig sabihin lang mga kapatid, tulad ng nabanggit ko kanina, dapat lagi siya number 1. So it is not we who are in charge, but He. Yeah? We must not anymore make decision against His will. Kung dati, tayo lagi-lagi nagdedesisyon sa buhay natin, itong gagawin ko, dito ako pupunta, ganito ang gagawin ko, ito ang plano ko. Pero madalas yun, sablay. Madalas yun, hindi nagaganap. Pero kung ngayon, alam na natin, no? Sa mga desisyon natin, ay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Yung sabi dito, our decision then is to talk or to walk in His plan for us. Yun yung dapat, no? Dapat lahat ng desisyon natin, no? Sa Kanya po dapat yan. At yun ang ating nilalakaran. Ang sabi dito sa Lucas 14:26-27 na binanggit kanina, if anyone comes to me and Lord does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sister, yes, even his own life, yan, we cannot be my disciple. 27, and anyone who does not carry, sino man daw po ang hindi bumubuhat, no, ng kanyang pasanin na cross, and follow me, no, at susunod sa kanya, follow me cannot be my disciple. Yan. So, malinaw. So, kailangan po talaga hindi sarili natin, kundi ang Panginoon pa rin talaga.
Yan ang number 1. Number 3, ito na po yung last. Money. Pera. Pera, 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 pera. Okay? So, Jesus Christ should be Lord in our money. Amen? So, we must love God above the material things. Sabi rito. We must love God above the material things in this world. Pansinin niyo po ang mga social media, kung ano-ano mga platform ang naglalabasan para magpayaman. Walang masama. Parati natin naririnig yan. Walang masama. Kahit tayong lahat. Pag sinabi, sino gusto yumaman? Tataas tayo ng kamay lahat eh. Sino ba gusto maging mahirap? No? Pero ang sinasabi rito, wag yan ang gawin nating number 1. No? Material lang kasi yan eh. So there are many Christians who fell because of love of money. Kahit Kristiyano na. Amen. So they departed from the faith and experienced much sorrow. So malaking kaguluhan din kasi ang dinudulot niyan eh. Yung sobrang pagmamahal sa pera. Okay? So ang sabi ng 1 Timothy 6:10. Ayan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Nang sabi rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo. May mga, ibig sabihin marami, mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Maraming ang yumaman, hindi naman masama, pero nalayo sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Pero mas maganda kung pinayaman ka na ng Panginoon, tapos lumalapit ka pa ng lumalapit at talagang lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Aba, napakaraming pagpapala nun. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, sabi sa Lucas 14:33, in the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Ano daw? He cannot give up. No? So, lahat daw po, no, ng mga ating pong mga tinatangkilik, wala namang masama doon eh. Ang importante, no, as long na hindi natin ginagawang number 1 yung mga yan. And a true believer denies the self so that Christ becomes the Lord of his or her life. Apostle Paul lived this truth. Si Apostle Paul, talagang pinatunayan niya. Kahit wala siyang bagong shoes, bagong burloloy, basta may damit lang siya, may makain, makapaglingkod ng tunay at tapat sa Panginoon. Yun ang pinakamasaya sa kanyang puso. Amen? So, I have been crucified with Christ. Sabi niya sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ang ganda ng sinabi ni Apostol Paul, ano? And dapat ganoon din po tayo. Hindi na ako nabubuhay, kundi ang Panginoon na ang nabubuhay sa akin. So, purihin ng Panginoon. At meron po akong iiwanang question sa bawat isa po sa atin na ito po yung ating sasagutin. No? So, ito po yung tanong. At mamaya isusulat ko rin sa ating chat box bilang pagtatapos. So, what aspect, aspeto, what aspect in your life where Christ is not yet, no, para malinaw, is not yet the Lord sa buhay mo? Are you ready to surrender it to Him? So, aspeto ng iyong buhay, no, na ang Panginoong Jesucristo ay wala pa dyan, no, sa buhay mo, no? So, anong aspeto sa buhay mo kung saan hindi pa Panginoon? Yan, para mas malinaw. Si Jesucristo sa iyong buhay. So, tayo po ay sasagot mamaya, ano? Kaya ihanda nyo na po yung sagot nyo. Ulitin ko po, anong aspeto sa buhay mo kung saan hindi pa Panginoon si Kristo? So, maaring dito, number 1 mo dahil nasa gawain ka. Pero pagkatapos nito,
Baka meron ka pang ibang number 1. Baka meron pang iba, no? Kailangan lahat ng kwarto ng ating buhay, lalong-lalo ang ating puso, occupied na yan ng Panginoon. Kasi kapag naging occupied na ng Panginoon yan, and filled na ng Holy Spirit, hindi na makakapanaig ang kung ano mang pwedeng magkauntog-untugan na number 1 dyan sa puso na yan. Dapat si Lord lang yung uno, yung number 1 dyan sa puso na yan. Wala nang ibang papasok na number 1. No? Kasi may number 1 sa material, number 1 sa self, number 1 sa kung ano man. No? So, purihin ng Panginoon. So, yun po yung question at yun po yung sasagutin ng bawat isa po sa atin. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa mensahe mo about sa Lordship o yung pagkapanginoon mo. And thank you Lord na patuloy mong ipinaunawa sa buhay ng bawat isa na hindi pala yung mga bagay na nahawakan namin, nakikita namin, na nabibili namin, na minsan ginagawa na naming Diyos-Diyosan. Hindi pala yan. Kasi kung yan ang gagawin namin, number 1, yung mga bagay na dito sa mundo, ay hindi rin po magtatagal. Even ang aming mga mahal sa buhay, even kami, Panginoon, even ang buhay na ito, ang templong ito, hindi magtatagal. Kaya dapat po, ikaw yung lordship namin talaga sa buhay namin. Wala na pong iba. Salamat sa paalala. Salamat sa patuloy mong pag-remind sa buhay ng bawat isa. Hindi ikaw dapat palagi ang number 1 kasi the best yung mga itinuturo mo. The best yung mga pinagkakaloob mong wisdom sa amin. Kesa yung mga talino na meron kami na minsan pumapalpak naman. Lord, salamat. Salamat sa mensahe mo. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Lord. Amen and amen and amen. Purihin ng Panginoon. Back to you, Ate Ninya. Amen. Hallelujah. Yan. Ano-ano po yung signal ko, paikot-ikot.